po tayo lahat ay tumayo. Awitin po muna natin ito, ang bukal po sa ating mga puso. Hallelujah, Lord. Dakila ka, O Diyos. Yes, you are. Kaluwalhatian mo, ang kapangyarihan mo, ang siyang naririto sa bawat isa sa amin, ang iyong presensya
sa lahat ang malayang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa puso ng bawat isa at sa lahat ng maararating ng tinig na ito, O Diyos. Dalangin ko po na patuloy mong buksan ang kanilang mga puso at itimo mo sa puso ng bawat isa sa kanila ang salita mo. At kumilos po ito, O Lord God, maging makapangyarihan ito, sapagkat ito ay sinabi mo, ang salita mo ay katulad ng tabak na magkabilay talim na tumatagos sa pinagkakabuturan ng laman at ng buto at ang pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu. Kung kaya, O Diyos, patuloy po kami umaasa sa malakas ang pagkilos at galaw mo sa pamamagitan ng kapangyarihan mo. Anoint, O Lord God, anoint mo po ang tinig ng iyong lingkod at hayaan mo na patuloy na tumimo sa puso at isipan ng lahat na makakapakinig ng iyong salita. Sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka po namin, O Diyos, sa umagang ito. Hayaan mo na ang kapangyarihan mo ang lumagay at patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po, Ama, ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, mapagpalang umaga sa ating lahat. Lahat po tayo ay makakaupo na. Ayan, patuloy po tayong pag-aral ng salita ng Diyos. Isang buong chapter po ang ating pag-uusapan. Ang haba, no? Isang buong chapter. Pero, shortcut natin. John chapter 17, from verse 1 ito to 26. Mas maganda po kasi basahin natin mabuti. Pero basahin ko lang ang from chapter 1 to 5. Chapter 1 to 5 lang po ang aking babasahin. At pakitake note nyo para mamaya pagdating ninyo sa inyong mga tahanan ay pwede nyo po itong i-meditate. At naniniwala ako na ang Espiritu ng Diyos sa lahat ng mga kapakinig nito, naniniwala ako na ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na mangungusap sa bawat isa upang magbigay pa ng malawakang mensahe ang salitang ito ng Diyos para sa inyo, para sa bawat isa. Ang sabi po sa John chapter 17 from verse 1, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya ay tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kailangan, ang kilalanin kanila, ang isa at tunay na Diyos at si Jesucristo na inyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ang John chapter 17 from verse 1 hanggang 26, ito ay ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. At gagawin po natin itong tatlong bahagi, ang panalangin ito ng ating Panginoon. Ayan, naman dyan ka rin. So, tatlong bahagi po itong gagawin natin sa isang chapter. Kasi ito ay naramdaman na ng Panginoon na tapos
tapos na ang kanyang misyon dito sa lupa. Kaya ang lahat ng mga tao ay mayroong katapusan ng kanyang misyon. Hindi tayo, kaya nga sabi, hindi tayo taga-sanlibutan. Dayuhan lamang tayo sa sanlibutan at hindi talaga tayo taga rito. Ang bawat isa, sabi nga diba, nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. So kung paano ang Diyos ay iisang Diyos, subalit tatlong persona, dumating po tayo doon sa punto na ang Diyos Ama, ang Anak at ang Espiritu. Ganon din ang ating buhay. Kaya nga tayo'y kawangis, hindi physical, kundi spiritual, yung ating spiritual life. Meron tayong katawang lupa, yun yung ating katawang lupa, at meron tayong espiritu. Meron tayong kaluluwa na sa tamang panahon ay haharap sa Diyos. Puputungan tayo ayon sa ating mga gawa. Kaya habang tayo ay naririto pa sa lupa, dapat makita na natin yung ating pagsusumikap sa ating buhay spiritual. Maging mas dapat na matutukan natin yung ating spiritual life sapagkat hindi natin alam yung ating kahahantungan sa tamang panahon basta't isa lamang ang tinitiyak ng Biblia. Kapag namumuhay ang isang tao nang wala sa Diyos, ay mapapahamak ang kanyang kaluluwa dahil hindi niya kinikilala ang Diyos. Bagamat kilala niya, pero hindi niya ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Hindi nakikita sa kanya ang tunay na pagbabago. Kaya nga, habang tayo ay nandito sa lupa, tayo ay katulad ng unti-unting pinapanganak. Kaya nga, di ba? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, maliban na lamang na ang isang tao ay panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. So, itong panalangin ng Panginoong Jesus ay dumarating na sa punto na tapos na siya. Nakapangaral na siya, nakapagpagaling na siya, at yung pangangaral niya, iyon ay bahagi ng pagliligtas niya sa mga kaluluwa ng bawat isang tao. Kaya ang sabi nila, ang ibang ay meron tinatawag na purgatorio. Sa Bible ay walang purgatorio. Tinanong ko, anong ibig sabihin ng purgatorio? Sa kanila pala, halimbawa, ang pananaw nila, kapag ka namatay ka, ay ilalagay ka muna ang kaluluwa mo daw, sabi nila, ang kaluluwa mo daw ay ilalagay sa tawag dito, purgatorio, habang ikaw daw ay dinadasalan. Diba ang labo? Kasi ang Bible ay maliwanag na nagsasabi na pagkatapos ng kamatayan ay ang paghukom. Hahatulan ka na kaagad at dadali na ng Diyos ang iyong kaluluwa sa kanyang harapan. Yun ang sabi. Subalit dito, sabi ganun, ay pinakita ng ating Panginoong Jesus na meron siyang pagmamahal sa bawat isang kaluluwa. Meron siyang panalangin bago siya napako sa krus. At ang panalangin niya ay tatlong bahagi. Ang chapter 17 from verse 1 to 26 ay tatlong bahagi at tatlong uri ang panalangin niya. Tatlong bahagi ng panalangin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo bago siya ipinako sa cross. Sapagkat nakikita naman po natin at alam natin ngayon na bago matapos ang buwan ng Marso ay ito yung buwan ng pag-alaala natin sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito yung panalangin. Ang unang bahagi ng panalangin ng Panginoong Jesus ay ang panalangin para sa kanyang sarili. Sapagkat papasok siya sa isang mahigpit na labanan. Ang mahigpit na labanan ay doon siya, sabi ganun, doon siya mahihirapan. Babastusin, duduraan,
sasaktan, papahiya siya, doon siya mahihirapan. Kaya inihanda na niya ang kanyang sarili. Kaya iyon yung kanyang panalangin, yung verse 1 hanggang verse 5, para sa kanyang sarili. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. So alam na niya ang mangyayari sa kanya at kaya siya inihahanda niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang mabigyan ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Tingnan niya, no? Grabe. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin nila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa nilikha ang sanlibutan. Minsan, isipin mo yung prayer niya. Yung karangalan ay iniwan ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus. Iniwan niya ng mga panahon na hindi pa siya nagkatawang tao. Iniwan niya para lang sa lahat. Upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang sabi niya sa verse 5. Kaya sabi gano'n, si Jesus ay may kapangyarihan sa sanlibutan upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Dahil buhay niya ang inalay niya. Yun po yung una sa dalangin niya para sa kanyang sarili. Ipinakita niya doon na meron siyang kapangyarihan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya, di ba sabi, if you accept Jesus Christ as your personal Savior, maliligtas ka. Kung tatanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, maliligtas ka. Sapagkat siya ay may kapangyarihan. At pangalawa doon, kilalaning iisa at tunay na Diyos si Jesucristo. Doon po sa kanyang panalangin ay pinakita na iisa po sila. Nagkatawang tao ang Panginoong Jesus upang iligtas ang lahat ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi pa niya, pangatlo, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Natapos na niya. Kaya, papasok na siya sa isang paglagos ng templo. Paglagos ng, tawag po dito, yung tabing. Paglagos ng tabing ng kamatayan. Parang, minsan naisip mo, no? Kaya ako sa totoo lang ang panalangin. Kasi alam ko na lahat ng ginagawa natin dito sa lupa ay meron namang kaakibat itong regalo. Sabi ko, hayaan mo na mapulpil ko lang yung mga churches na pinagkatiwala. Bigyan mo ako ng mga tao na tatawagin mo. Mabuo lang lahat dyan. Maayos lang po. Pwede mo na akong gawin. Yun yung prayer ko sa Lord. Makita ko lang mga anak ko na pwede ko nang iwanan ang ministry sa kanila at sa mga taong tinawag mo. Pwede na. Pwede mo na ako pagpahinga dito sa lupa. Kunin mo na. Yun yung panalangin sa Panginoon. Kasi sa nakikita ko sa ngayon, napakahirap sa sanlibutan ang mamuhay. Di po ba? Pero
ipupulpil niya bago ka kunin. Ang Panginoong Jesus, hindi niya karakaraka kinuha eh. Di ba ang dami? Ang pinagdaanan ni Jesus ay napakaraming patibong. Napansin niyo sa life ni Jesus Christ, napakaraming patibong. Humahantong sila sa gusto niya siya kaagad siluin. Gusto siya kaagad patayin. Pero hindi pinahihintulutan ng Diyos. At nung huli na, ito na yung prayer niya. Natapos ko na. Kaya, di ba? Tulad is Christ, ang sabi ng gano'n. Ang mabuhay kay Kristo ay pakinabang. Ang mamatay ay pakinabang. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 21. Tingnan natin na kapag tayo ay mga Kristiyano at mananampalataya, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, huwag kang matakot sa kamatayan. Kasi meron ng programa ang Diyos para sa iyo. Dahil ang sabing ganun, ang Panginoong Jesus, nung time na nagme-ministeryo siya dito sa lupa, kahit gaano karami ang panganib, hindi siya basta-basta nasilo ng mga kaaway ng Diablo. Diba? Mismo nga ang Diablo kaharap niya eh. Pero lahat ng paghihirap, lahat ng tukso na mabibigat na tukso ay napagtagumpayan niya. Ang mga Saduseo at mga Periseo, ang mga Romano ng mga panahon na yun na nabubuhay ang Panginoong Jesus. Gusto na siyang siluin, gusto na siyang patayin, pero hindi nangyari. Bakit? Hindi pa panahon. Kaya meron tayong kapanahunan. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang bawat ibinigay mo sa akin. Kaya kung papaano pinarangalan ng Panginoong Jesus ang Diyos Ama, ganun din po, pararangalan din po natin siya. Kaya nga ang bawat ibinigay mo sa akin. Kaya yun yung panalangin niya. Yung parang matatas ka lang doon sa prayer niya eh. Nung time na sabihin niya, tapos na. Tinapos ko na. Dito pa lang, matatas ka na. Kumbaga ang puso mo ay mahihipo na doon sa prayer niya. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Diba? Hindi siya give up hanggat hindi na pupulpil ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. At ano pang sabi, ipagkaloob mo ang karangalang taglay. So after nito, dahil may karangalan siyang nakalaan, ipagkakaloob na niya. At nangyari naman, di ba? Tingnan niyo po, yung panalangin ng Panginoong Jesus, meditate niyo po yan mamayang gabi pagdating niyo. Yung verse 1 hanggang verse 5, meditate ninyo kung paano na ipulpil ng Panginoong Jesus yung kanyang ginampanan dito sa lupa. Kaya ang unang panalangin ay panalangin ng kanyang sarili. Bahagi ng panalangin ng Panginoong Jesus. Ang pangalawa, idinalangin ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ito po. Kaya maswerte, mapalad ang bawat isang nag-alay na kanyang buhay at naglilingkod kay Kristo. Sapagkat kahit wala rito ang Panginoong Jesus, siya ay nasa langit, pero meron siyang espiritu na iniwan dito sa atin, na patuloy at patuloy na nananalangin. Bago namatay ang Panginoong Jesus, ay meron na po siyang mga panalangin. Ano po ang panalangin ng Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad? Una, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Di ba? Ang ganda ng panalangin ng Panginoong Jesus. Ama, at laging makatarungang Ama, Amang makatarungan, ingatan mo sila sa pamamagitan ng pangalang ibinigay mo sa akin. Kaya ang pangalan ng Panginoong Jesus ay hindi basta-basta yan. Kapag ginamit mo yan, matindi po ang kapangyarihan yan. Kaya ano sabi, iingatan. Bakit iingatan? Kaya diba, kapag ka ikaw ay nagpalayas ng masasamang espiritu, sa pangalan lamang niya ay umaalis at nakakalaya
madaya ang isang tao. Kaya nga sa panalangin, alam niyo po, naalala ko yung isang testimony noong ako'y dalaga pa at naglilingkod ako sa Diyos noong panahon. Meron pong isang tao na nakilala ko at naging kaibigan ko siya. Eh, nung mga time na yun, medyo matindi yung galaw ng Espiritu ng Diyos sa buhay ko. At talagang nagsasalita ang Diyos sa akin sa pamamagitan ng panaginip. Totoo po yun. Yung napanaginipan ko na isang nag-aanyong propeta, buhay pa naman siya hanggang ngayon. Pero nakita niya, totoo ang sinabi ng Diyos sa akin sa panaginip. Merong isang tao na sabi niya sa akin ay ipag-pray mo ako. Sabi niya. Pinagpe-pray ko siya. Alam niyo ba na tinatanong ko kasi ayaw niyang magpakilala. Pero sabi ko, makikilala din kita sa araw. Sumunod na araw, siguro after 2 days, nakita kami ulit. Nagkwentuhan kami. Alam niyo po ba na before kami magkita nung gabi, ay nanaginip ako. Nakita ko ang kanyang mukha. At habang kami nagkukwentuhan, paglingon niya ng gano'n sa akin, nakita ko yung mukha ng duwende na nasa kanya. Nasa mukha niya. Nagbagong ano siya at kitang-kita ko yun. So, nung kitang-kita ko yun, bigla akong nagising. Kaya nung magising ako ng alas 12 ng hating gabi, lumuhod po ako at ako'y nanalangin. Habang ako'y nananalangin, na-review ko ang espiritu ng duwende sa katawan niya. At nung oras na yon, ng aking panalangin, nag-testimony po siya na nung oras na yon ay merong umalis sa kanya na isang mainit sa kanyang katawan at biglang nawala. Tapos nagising siya. Ramdam daw niya kung paano umalis. Hindi ako kumikibo kasi habang nagkukwentuhan kami, sabi niya, alam mo ba, naniniwala ka ba sa duwende? Sabi niya ng gano'n. Ako, naniniwala ako sa duwende. Katulad mo, duwende ka. Gumamon siya sa akin. Paano ko nalaman? Sabi, siguro ikaw ang may kagagawan. Alam mo ba kagabi na merong biglang umalis sa katawan ko? Sabi ko, bakit? Paano mo naman nasabi? Kasi alas 12 ka ng hating gabi, nagising ako. Naramdaman ko may umalis sa katawan ko habang ako niya. Sabi ko nung tao, hindi ako kumibo at hindi ako nagsalita. Sabi ko, magpasalamat ka sa Diyos at nakalaya ka. Paano mo nalaman? Sabi sa akin, nakita kita sa panaginip ko ng mga oras na yun. Kaya ang Espiritu ang lumulubog sa iyo. Kaya number naging po yun. Nakakilala po si Diyos. At nalingkod po siya sa Diyos. Totoo po yun. Kaya powerful ang pangalan ng Panginoong Jesus. At kapag tayo ay tunay na mga alagad, imposible hindi nagsasalita ang Diyos sa iyo. Amen. Kaya ang tunay na alagad ng Diyos, kapag hindi nababago ang kanyang ugali, kapag hindi nababago ang kanyang buhay, hindi ka pa totoo. Balikan mo uli ang pagluhod sa Diyos. Balikan mo uli. At makikita mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isang totoong anak at lingkod ng Diyos. So, ang panalangin niya ay ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Panalangin ang Panginoong Jesus sa bawat isang alagad niya. Mga alagad niya. At ang pangalawa po niyang panalangin, mapuspos sila ng aking kagalakan. Kaya kapag ikaw ay tunay na anak
nakikipag-usap tayo sa Kanya. At ang pang-apat na panalangin ng Panginoong Hesus sa bawat isang lingkod niya, sinugo ko sila sa sanlibutan, kaya kailangan natin ang proteksyon. So meaning to say, lahat tayo ay sinugo sa sanlibutan para ano? Magbahagi ng kaligtasan ng iba. Hindi tayo taga-upo lang. Kahit ikaw ay ordinaryong miyembro ng church, responsibilidad mo, may inatang sa iyong balikat ang Panginoong Hesus. Yun ay ang ipahagi mo sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, sa pamilya mo, ang kaligtasang ibinigay sa iyo ng Panginoong Hesus. Kaya andun ang pag-iingat niya sa iyo. Damihin mo lang. Dalihin mo lang, hayaan mo lang na naisin mong ito ay iyong maramdaman. Kasi dito sa sanlibutan ay merong kang kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Italaga sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya tayong mga tao, itinalaga tayo sa pamamagitan ng katotohanan. Katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya kapag tayo ay namumuhay, habang tayo ay namumuhay sa sanlibutang ito, ay mamuhay tayo ng may katotohanan. Naalala ko po yung narinig ko. Ang sabi niya, ayokong makipagplastikan. O sige, hindi ka nga plastic, kung ang buhay mo naman ay puro kasinungalingan. Masahol ka pa sa plastic. Kung ang buhay mo naman ay puro panghuhusga sa tao, di masahol ka pa sa plastic. Diba? Ang sabi ng Biblia ay mamuhay ng may katotohanan. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, kung ano yung natutunan mo, kung ano yung nababasa mo, pag sumikapan mo, makita ito sa buhay mo. Kasi kung minsan ang itinataas na natin yung sarili na natin, hindi na yung kapangyarihan ng Diyos. Nanawaan po natin. Dahil meron na tayo mga ipinagmamalaki sa buhay, manatili po tayong mapagpakumbaba. Manatili pong maging malawak ang ating pangunawa para sa lahat. Kaya yun po yung panalangin ng Panginoong Hesus. Itinalaga siya. Itinalaga po tayo ang mga lingkod niya. Una, idinalangin ni Jesus ang kanyang sarili. Pangalawa, idinalangin ni Jesus ang kanyang mga alagad. Verse 11 hanggang verse 19. Pangatlo, panguli, idinalangin ni Jesus ang lahat ng mananampalataya. So sa papaano, yung verse 20, ang sabi, maging isa nawa silang lahat. Ito po. Maging isa. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya ay magkaisa. Maging isa ang layunin. Nakakalungkot, bibihira po ang mga grupo na nagkakaisa. Kasi may kanya-kanyang layunin sila. Hindi na ang layunin ng Diyos ang umiiral sa puso. May kanya-kanya na. Nako, napakahirap. Ang dami ko pong nai-encounter. Kaya ako sa totoo lang, nananahimik na muna ako pag nakaharap ko na isang tao. Wala ka nung Wednesday. Ikukwento ko sa'yo mamaya. Ay, Wednesday ba yun? Ano araw yun? Friday. Mamaya kwento ko sa'yo. So ngayon, nakikita ko, sabi ko, kaya pala ang mga tao, ang mga lingkod ng Diyos, hindi nagkakaisa. Paging mga Krisyano, hindi rin nagkakaisa. Kasi may kanya-kanya silang gustong patunayan sa sarili nila. May iba-ibang motibo sila sa puso nila. Gusto nilang patunayan na mas magaling sila. Buti na lang, pasalamat ako sa Diyos, wala akong pinag-aralan. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, mas pabor na wala ka rin pinag-aralan. Totoo yun. Kaysa sa nakatapos ka sa Bible School. Dahil pag nakatapos sa Bible School, karamihan ng Bible School, doctorate na yan. Totoo yan, mayayabang karamihan. Totoo yan. Hindi mo
sa noon, namulatan ko ang lulo ko, yung lulo ko mismo, yung kapatid ng lulo ko na isa sa pinakamagaling na abogado noong panahon na yun sa amin. So, alam niyo po, isa lang ang naging desire ng puso ko talaga. Maging abogada. Yun lang. Wala nang iba. Maging engineer lang ako. Sapat na sa akin kasi ang katwiran ko, ipagtatanggol ko yung yung may mga kapatan yung namumuhay sa katotohanan, doon ako. Yun lang ipagtatanggol ko. Pero, pangarap ko lang yun. Hindi yung pangarap ng Diyos sa buhay ko. Hindi ko nagpapagtapos. Hindi ko narating yung pangarap ko. At pinarating ako ng Diyos kung ano yung pangarap ng Diyos sa buhay ko. At ngayon nakita ko at natanaw ko, hindi ho ako nagsisi at wala po akong pinagsisisihan. Bagkus pinagpapasalamat ko sapagkat kung ako ay naging abogada, baka hindi ko na siya nakilala. Baka hindi ko siya napaglaguan. Kaya nga, my ways is not your ways and my thought is not your thought. Ang aking daan, ang sabi ng Panginoon, ay hindi mo daan. At ang aking isipan ay hindi mo isipan. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi ko man narating ang kurso na ninais ko. Pero ang mga nakakasalamuha ko naman, pinaranas sa akin ng Diyos. Noong nakaraang panahon na ako ay naglilingkod sa barangay, mga edukadong tao nakakaharap ko, may mga pinag-aralan. Iisa lamang ang sagot sa akin. Abogada po ba kayo? Sabi ko, ay hindi ho. Hindi ho ako nakapagtapos. Wala ho akong pinag-aralan, sir. Totoo po yan. Sabi, masyado naman po kayong humble, ma'am. Sabi niya, hindi ho, totoo po. Nagsasabi po ako ng totoo. Wala ho akong natapos, wala ho akong pinag-aralan. Pero bakit may kaalaman ka? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos yan sa buhay mo. Sabi sa Santiago, chapter 1, verse 5, kung sino man ang nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumpa. Kaya yung karunungan at kaalaman, magagaling yan sa Diyos. Try nyo lang, magbasa lang kayo ng magbasa ng Bible. Matindi ang kaalaman ibibigay ng Diyos sa iyo. At ang kaalaman na yan, may kaakibat yan na pagpapakumbaba. Hindi yan basta kaalaman lang sa sanlibutan. Kaya sabi ko, salamat ako, hindi ako nakapagtapos ng Bible school. Totoo po yan. Kasi hindi ko pinaninindigan yung aking pinag-aralan. Ang pinaninindigan ko ay ang kapangyarihan at pagtawag ng Diyos sa buhay ko. Kaya, blessing na Lord para sa akin. Ano kung hindi ka tawagin doctorate? Tawagin ka ng lingkod ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos nasa sayo at makikita sa buhay mo, panalo ka na. Amen. Panalo ka na, maging totoo ka lang sa harapan ng Diyos. Ang puso mo lang ay maging totoo sa harapan ng Diyos. Talo mo ang mga doctorate na yan na mayayabang. Talo mo ang mga nakatapos sa Bible school na yan na puro namang kayabangan. Totoo po yan. Pero hindi naman lahat. May mga nakatapos naman sa Bible school na ginagamit nila ang kapangyarihan ng Diyos at ang panawagan ng Diyos sa puso nila. Totoo po yun. Kaya mas marami ang mga hindi nakatapos na ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos at ang panawagan ng Diyos sa buhay niya. Totoo po yun. At itinalangin ni Jesus ang lahat ng mananampalataya upang maging isa nawa, magkaisa. Kahit sana ibang church ka, ibang pangalan ang sikta mo, ibang title ang kinaaniban mo. Pag nagsama-sama at nagkita-kita kayo, mapapansin mo isang espiritu. Kumbaga meron kang kagalakan. Napapansin niyo po, yung kapag kami nakakaharap kayo, na Christian din, pero ibang church siya. Pero dahil sa isang espiritu, kaya komportable ka sa Kanya. Kasi isang espiritu kayo. So yun yung nais ng Diyos. May pagkakaisa. Hindi yung may pagpapataasan sa
sabi pa nga may pagyayabangan sa isa't isa. Na itong natapos ko tapos ako ng Bible school. Minsan yun lagi ang pinagmamalaki. Pero yung buhay ay walang nababago. Yes. Diba? At pangalawang panalangin ni Jesus para sa mananampalataya. Nais kong makasama sila sa aking kinaroroonan. Ito siya yung kaligtasan para sa bawat mananampalataya. Pangatlo, ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako naman ay sumakanila. Yan po yung panalangin ng Panginoong Jesus sa bawat isang mananampalataya. Pag sinabing bawat isang mananampalataya, lingkod ka man ng Diyos, ikaw man ay ordinaryo lang, lahat ng mga church workers, elders, lahat ng sumasampalataya, in general po yun. Lahat ng sumasampalataya. Ang sabi niya, ang ninanais niya, ang pag-ibig mo ay sumakanila. At pag-ibig nila ay sumaakin. Yung puso pa rin. Hindi pa rin nawawala doon yung tunay na pagmamahal natin sa Diyos. Kaya ang sabi niya, di ba? Kung papaano siya nag-alay ng buhay para sa kaligtasan mo, mag-alay ka rin naman ng buhay sa Diyos sapagkat maliligtas ka. Yun ang magiging susi ng iyong kaligtasan. Hindi lang ikaw, maging ang iyong sambahayan. Maging ang iyong pamilya ay maliligtas. Naalala ko po nung nakaraang araw, kasama ko si Pastora Manu. Alam niyo po ba na yung apo ko ay hindi ko ako pinaalis? Umalis yung mama niya, umalis yung mami niya, umalis yung dati niya. Then alas 6, kailangan 6 o'clock makaalis na ako. O before 6, makaalis na ako ng bahay kasi papunta pa akong sukat. Magdi-devotion. Hindi ko nga ako pinaalis. Umano po siya sa harap ng motor ko at niyakap ako. Mama, huwag ka nang umalis. Sabi ko, anak, hindi pwedeng hindi ako umalis sa mama. Kasi alam mo ba na naglilingkod tayo kay Lord? Ang ginagawa kong paglilingkod sa Lord ay para sa ikabubuti ninyong lahat. Hindi lang para sa akin. Para sa inyong lahat, lahat kayo magpipinsan, lahat ng mga tito at tita mo, para sa inyong lahat na minamahal ko. Kaya ako naglilingkod sa Lord, kaya ako nagsasacrifice na aking buhay para sa Lord, na lahat ng lakas ko, lahat ng na kaya kong ibigay sa Panginoon, ibinibigay ko para sa inyo. Dahil gusto ko rin kayong maligtas lahat. Alam niyo ba, naging malawak yung pangunawa ng apo ko, 7 years old. Iniwanan ko niya. Sabi niya, sige mama, umalis ka na. Kasi nakita natin. Yung panalangin kasi ng Panginoong Jesus, naway maging panalangin din ng bawat isa sa atin. Kasi ikaw ang instrumento para sa pamilya mo. Naging malawak ang pangunawa ng apo ko. Ito pa. Ang Panginoong Jesus ay nagsakripisyo para sa atin. Totally, hindi nga tayo kaano-ano, di ba? Pero tayo, ano ang dapat natin isinasacrifice? Para sa kanila. Para sa kanila. So kaya, ang nais ng Panginoong Jesus sa bawat isang mananampalataya, yung pag-ibig mo, sumapuso mo para sa Diyos. Yung tunay na pagmamahal para sa Diyos. Kasi kung totoong mahal natin ang Diyos, first priority natin siya sa buhay natin. Ako kanina nung nabasa ko yung chat niya, sabi ko, di ba sabi ko, sumamba ka. Sumamba ka pa rin. Kahit ganyan yung nangyayari sa iyo. Ibig sabihin, first, sige first, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Huwag mong ikatwiran na wala kang pamasahe. Huwag mong ikatwiran na kasi pambili lang ng ulam to eh.
Dahil kung mahal mo ang Diyos, hindi mo titingnan na pambili ng ulam yun. Titingnan mo na ito yung araw lang na ibibigay mo sa Diyos dahil sa laki ng pagpapalang ibibigay niya sa iyo. Kung bakit ka nakakakain sa araw-araw, blessing ng Lord sa iyo yan. Bakit ka nakakahinga sa araw-araw, blessing ng Lord sa iyo yan. Pagkatapos, sarili mo lang din ang iniisip mo, hindi ka makapanambahan dahil sa dami mong ginagawa sa loob ng bahay. Paano na lang kung lagi mong katwiran yan, alisin ng Diyos ang lakas mo. Paano ka makagawa? Nakukuha po natin. Kaya dapat, ang sabi ng Panginoon, yung pag-ibig mo sa akin at ang pag-ibig nila sa iyo ay sumapuso. Mailagay sa puso ng bawat isa sa atin ang tunay na pag-ibig natin sa Diyos. So muli, awit lang po tayo. Sama-sama po tayo. Awitin po natin ito. Ayan. Awitin po natin ito.
Okay na. Hallelujah. Grace. God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Grace. Jesus. Wala ka katulad ako. Yes, God. Hallelujah. Wala katulad ang iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin. Siya nga po, Diyos. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, God. Yes. Nagpapasalamat. Nawa, ang aming mga puso ay pagindapatin mo sa puso mo. At ang aming kaisipan ay pagindapatin mo sa iyong isipan. Patuloy na maghari ka sa buhay namin.